Ebidensya ay nilabas na ni Vice President Sara Duterte. Naku, matagal-tagal na rin ho nating inaabangan itong ebidensya na to, ang natatanging alas ng mga Duterte. At ito yung panibagong pasabog ni Amy Marcos na itong si Araneta at Romualdez lamang daw po ang nagkokontrol kay Marcos Jr. Tas itong banat ni President Sara Duterte, President ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Dami natin mga pag-uusapan ho ngayon. Maunahin muna natin ho yung kay Amy Marcos. Ay naku, Amy. Stress na kami sa'yo, Amy. Hindi namin talaga kung ba't ka naggagawa ng ganyan. Ewan ko ba dito kay Amy Marcos? Di alam nyo, yung panibagong pasabog na naman ni Amy Marcos mapatungkol sa di umano na kontrolado daw ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez si Marcos Jr. Matagal na ho naming alam yun. Matagal na ho po naming alam yun. Paulit-ulit na nga namin sinasabi dito nga sa video namin na kinokontrol nga si Marcos Jr. nang magpinsan ba sila? Baka sila yung magjowa, charot. Matagal na ho natin, di alam nyo, obvious naman na talaga na isa ang si Lisa Araneta at itong si Martin Romualdez sa mga nagko-control or nagko-command sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, lalo na yung mga kagustuhan nilang mangyari. Di ba nga, sabi ko nga sa inyo, may panaginip ako na dinuduro daw yung KOJC, yung mga property ni Pastor, parang minamine, parang nanonood lang ng live selling, tapos sinuturo mine. Akin yan. So talagang obvious naman na talaga, kahit hindi ho sabihin ni Amy Marcos itong mga ganitong bagay, talagang obvious naman ho talaga na hindi natin talaga tukoy or hindi natin masasabing 101% na presidente natin si Marcos. Kasi nga maraming kumukontra, maraming tinatawag na maraming nagsusulsul. At sinabi na rin niya ni Pangulong Duterte, di ba nga payo ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr. na huwag magpapaniwala sa mga bumubulong sa kanya. Alam naman na natin kung sino yung mga bumubulong na yun. Tsaka ito pa, yung ginawa ni Amy Marcos ngayon, halatadong pinagtatakpan niya yung kanyang kapatid. Alam nyo, balik-balik ta rin niya yung mundo. Presidente pa rin si Marcos Jr. At siya pa rin yung nagpapatupad ng mga kaguluhan, kung ano man yung kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Katulad na lang yan, yung sa KOJC. Yung paglusob sa KOJC, kapag ginusto ni Marcos Jr. na wag na itigil yun, antimano na patigil niya na yun. Katulad na lang yan yung pagdakip or pagkidnap kay Pangulong Duterte at dinala sa ICC sa Netherlands. Kung gugustuhin ni Marcos Jr., talagang automatic po na mahihinto po yung kaganapan na yun. Kaya wag niyo po kaming gawing tiyangars. Hindi po kami hindi na bago sa amin yan, Senator Amy. Ito naman to Senator Amy, yung pasabog mo luma na para sa amin. Hindi. Okay sana kung okay sana kung noon pa lang, Senator Amy, sinabi mo na yan. Halimbawa, nung umpisa pa lang, tapos kung sinabihan mo sana ang kapatid mo na magpa-hair follicle test, maganda sana ho yun. At maganda rin sana kung yung mga kaso-kaso mo na ipinapataw kay Remulla, kay Torre, pinataw mo yan sa kapatid mo, okay din sana. Kaso alam mo, Senator Amy, medyo pasensya na ho pero ang labo mo talaga. Malabo ka pa po sa sa ginataang pusit.
Samantalang, syempre, hindi, speaking of Amy Marcos, eto, may papanoorin ho tayo dito na sinabi ni Attorney Sal Panelo na wala nang naniniwala kay Amy Marcos kahit ano pang gawin nito. So ito po, panoorin po natin. Nagbabalat kayo. Ganito inilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si re-electionist Senadora Amy Marcos. Anya, ilang ulit na nitong ipinakita ang pagiging taksil sa prinsipyo at pagsakay sa kung kanino mang administrasyon na kanyang mapakikinabangan. Bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi, namangka ka sa dalawang ilog. Hinimay pa ni Panelo ang tila katahimikan ng senador. Totoo yun ha. Nung panahon na sinisita-sita ni Amy Marcos na si kapatid niya. Kaso, ang nagulat tayo, biglang nagpataas siya ng kamay kay Marcos. Kaso, naramdaman ni Amy Marcos na medyo tumagilid yung alyansa Bagoong Pilipinas. Kaya ang ginawa niya, ito, todo pasikat siya sa kampo ng mga Duterte. Alam niyo yung mga ganyang gawain, hindi dapat talaga yan maging senador. Ang hirap po niya kasi unang-una, kapatid pa rin ni Marcos Jr. yan. Hindi talaga natin maaasahan na kakampi natin yan. Bali-balik ta rin yung mundo, kakampi niya pa rin yan. Kakampihan niya pa rin yung kapatid niya. Sa mga panahong mas kinakailangan ang kanyang tinig. Lalo na nang hindi makapasok si Vice President Sara Duterte sa Villamor Air Base para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Air Base, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang ime? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Tama, yun. Totoo yun. Bakit wala ka nung mga panahon na yun, Senator Amy Marcos? Kung talagang concern ka sa mga Duterte. Kasi isang senador ka, pag pinasok mo si Tory, walang magagawa yun. Tana ate ng boss ni Tory yun. Ha? Ngayon, kaya wala kang nagawa kasi nga, unang-una, hindi mo talaga din kayang kontrolin yung kapatid mo. Pangalawa, takot ka sa kapatid mo. Pangatlo, mas loyal ka sa kapatid mo. Yun ang totoo doon. Kaya tigil-tigilan mo kami sa mga ganyang chupulangkot baby kumun mo, ha? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat. Hindi rin pinalampas ni Panelo ang tanong na matagal nang lumulutang. May katotohanan nga ba ang isyong kinakaharap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa umano'y paggamit ng iligal na droga? Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka na yan. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Hindi lang kay Senadora Amy Marcos umalma si Attorney Panelo, maging ang dalawang batang kongresista, sina Representative Zia Alonto Adyong ng 1st District ng Lanao del Sur at Representative Francisco Paulo Ortega ng 1st District sa La Union, ay tinawag niyang mga politikong isinuko ang dangal kapalit ng kapangyarihan. Mahusay magpahayag sana. Pero mali. Mga dispalingado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aaleluya si Presidente Duterte. No, tama yan. Ng administrasyong Duterte. Tama ho yan, no? Noong mga panahon na yun, isa yan si Adyong sa mga sinuportahan ni Pangulong Duterte. Kaya nga nandyan yan nahalal ngayon. Ito wala naman kasing tutusin, hindi naman kami, hindi sasamahan loob namin ng mga Duterte supporters. Halimbawa, kung talagang may nagawang mali, si Pangulong Duterte at mismo si Pangulong Duterte na mismo nagsasabi na kasuhan niyo ko kung may nagawa akong mali. Pero hanggang ngayon, nadala siya sa Netherlands, wala namang isinampang kaso dito sa Pilipinas. Tsaka, unang-una,
Katulad niyan kay Vice President Sara Duterte, yung 125 million na confidential fund, kung sana, kung pati yung 2 billion or 4 billion na confidential fund ni Marcos Jr., hinalungkat nyo din, di okay din sana, di ba? Walang problema dun. Kaso nakatuon lang kayo ng nakatuon sa mga Duterte, so ano pa bang aasahan nyo sa amin? Sa madaling salita, kayo ay talagang tinatawag na attack dog ni Marcos Jr. O nga pala doon sa mga nagko-comment na ba't hinihingal ako, delikado na ako, hindi ako hinihingal ha. Sadyang malakas lang yung ng mic ko. Alam nyo, pag naayos na yung mic ko, wala na yung maririnig na hingal. Siyempre kapag hihinga, sino ba naman tao na kapag nagsasalita hindi humihinga? Hindi namatay ako dito. Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang mga sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Matatanda ang sinabi ni Adyong na itigil na raw ni VP Sara ang ginagawa umanong shaming campaign, habang si Ortega naman ay binatikos ang pangalawang pangulo dahil umano sa pananahimik nito sa kabila ng pang-aangkin ng teritoryo ng bansa. Sa dulo, iginiit ni Panelo na ang ganitong mga uri ng politiko na tila mabilis makalimot, mabilis magpalit ng kulay ay hindi raw dapat pagkatiwalaan ng bayan. At para sa kanya, ang pananahimik sa oras ng krisis ay hindi tanda ng respeto, kundi pagtataksil. Tsaka paulit-ulit na yung about sa West Philippine Sea. Tayo na ba at pag halimbawa na talagang wala na tayong kahagaw dyan, anong magiging impact niyan? Unang-una yung mga mangingisda nga Noong panahon ni Pangulong Duterte, malaya daw sila makapangisda dyan, hindi daw sila ginigipit ng mga Chinese. Nung umepal na si Marcos, eto na, hindi na sila makapangpangisda dyan. So ibig sabihin, mas maganda pa rin nung panahon ni Pangulong Duterte. Anong inyo na parang pakinabangan nyo, mas makikinabang ang mga politiko kaysa sa mga ordinaryong Pilipino sa West Philippine Sea. Tanga ka. So ano ay susunod natin na panoorin ito panoorin ho natin tong video na to, no? So panoorin ho natin ito sunod natin to. Pasok. Ilang araw na lang bago ang botohan sa Mayo 12, muling nanawagan ang PDP laban sa publiko na huwag basta-basta kalimutan ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng gobyernong Marcos Jr. na matindi ang pagbatikos ng partido sa marahas na pagtrato sa dating Pangulo na hinusgahat ipinagkanulo sa kamay ng mga banyaga ng walang due process. Si Paul Montibon magbabalita. Diretsahang sinabi ng mga kandidato ng PDP laban Duterte slate na hindi madali ang sinasapit ng bansa ngayon dahil sa lantad na paglapastangan ng administrasyon sa mga individual, grupo at sektor na hindi nito kaalyado. Una nang nakaranas ng panggigipit ang The Kingdom of Jesus Christ. Partikular na ang spiritual leader nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi nagtagal, isinunod na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal na inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands. Maliban pa dyan ay patong-patong rin ang mga isyu ng korupsyon sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Mga usaping pilit itinatago sa likod ng mga propaganda. Kaya naman, giit ng PDP laban Duterte slate sa publiko, huwag kalimutan ang mga sugat na idinulot ng mapang-abusong gobyerno tulad ng pagsalaula sa konstitusyon, lalo na ang paglabag sa karapatang pantao ng maraming Pilipino. Nakita natin lahat, nasaksihan natin ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon kung paano nila sinalaula ang ating saligang batas, kung paano nila yinurakan ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Siya'y kinaladkad, hindi siya sang-ayon, labag sa kanyang kagustuhan, subalit ang ginawa nila sa kanya ay hindi natin maaaring kalimutan. Huwag ninyong kalilimutan kung paano trinato si Tatay Digong. Siya ay ginawang mistulang handog, mistulang alay at ipinagkanulo sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Mariinding nananawagan si Attorney Vic Rodriguez na magkaisa ang mga Pilipino upang ituwid ang mga mali ng kasalukuyang administrasyon. Anya, tila walang ibang inaatupag ang gobyerno ngayon kundi supilin at pahirapan ang mga Duterte na itinuturing nilang tinik at balakid sa kanilang politikal na interes. Nanganganib din
ang posisyon ng pangalawang Pangulo dahil sa huwad na impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Kinakailangan natin ng tulong ninyo. Mga kababayan, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na numero, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado. Kanya pakiusap po sana, tulungan ninyo, vote straight Duterte on May 12, 2025. Hindi, alam nyo, ito totoo yung sinata. Talagang dami talagang purpose nitong Duterte na to. Sobrang dami, una-una yung sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na may hintuho yun. Pangalawa, yung kahilingan at yung kagustuhan natin na maging maayos na yung Senado. Alam nyo, itong mga Duterte senatorial candidate, ito na yung mga salang-sala. Katulad na lang yan, si Attorney Lambino, matagal nang kasama ni Pangulong Duterte yan. Halos lahat naman lalo na si Pastor Apollo Siqui Buloy na kauna-unahang best friend, kaibigan ni Pangulong Duterte, spiritual advisor pa ni Pangulong Duterte yan si Pastor Apollo Siqui Buloy, na talagang may kita nyo na hindi talaga gagawa ng hakbang na para, alam mo yun, na yung corruption, kasi una-una corruption hindi na kailangan mangurap ni Pastor Apollo Siqui Buloy sa kaban ng bayan dahil ito isa, bastante na sila. Bastante na sila dun sa KOJC. Sobrang yaman po kung ng KOJC, kung inyo pong malalaman, no. Sobrang yaman na po ng KOJC, kaya hindi na kailangan pa ni Pastor na magnakaw pa para sa kaban ng bayan natin. Talagang nandyan siya para ayusin, kasi tignan nyo ngayon, wala na sa ayos, wala sa libel, wala sa tamang proseso or tamang agos ang nangyayari dyan sa Senate. Hindi nga natin alam kung sino makakampi na natin dyan. Diba? Hindi natin alam kung sino talaga yung kasi kung ang Congress nga ay talagang nakontrol, paano pa yung Senate? Hindi katulad na kapag nakapasok yung 10 Duterte, at least meron tayong 10 Duterte senatorial 10 senador na talagang masatawag mo na 101% na legit para sa mga Duterte. Eto nga, speaking of mga senador, may pag-uusapan tayo dito na ito rin sinabi din ni inaasahan na magtatagumpay na alam nyo, sa totoo lang hindi naman sa pero pag sa oras na etong Duterte senatorial candidate, hindi natin to mahihalal lahat. Talagang sobrang laking lungkot nito kay Pangulong Duterte. Dito niya mapagtatanto na parang hindi na talaga natin siya pinakikinggan sa oras na hindi ito mahihalal. Kaya ito, panoorin niyo po. Naniniwala ang PDP laban senatorial candidates na may malaking tsansang manalo ang kanilang grupo ngayong darating na halalan. Tuwing may pagtitipon ang partido, ramdam daw nila ang mainit na suportang ibinibigay ng mga tao sa kanila dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman nila ang panalo ng Duterte ay alay nila para kay Tatay Digong. Si Paul Mutibon ang magbabalita. Kahit saan sa Pilipinas, kapag PDP laban ang mag-organisa ng mga rally, walang lugar na hindi napupuno ang venue. Walang panahon na hindi dinodumog ang grupo, lalo na kapag andyan ang senatorial candidates ng partido. Ibig sabihin nito, sa kabila ng mga paninira at planong pabagsakin ang mga Duterte, nananatili pa rin ang lakas, impluwensya at karisma ng grupo sa publiko. Para sa PDP senatorial balls, ramdam nila ang init ng suporta ng mga tao kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga iniindorso nitong kandidato na kumakatawan sa kanyang mga adhikain para sa bansa. Kaya naman ang tagumpay nila ng PDP Duterte senatorial slate ngayong panahon ng kampanya hanggang sa Mayo 12 ay alay nila para sa dating Pangulo na ngayoy bigong makasama, makapiling ang mga Pilipino dahil sa pag-abandona ng gobyernong Marcos Jr. sa kanya at inihain sa kamay ng mga dayuhan. The results dedicated ito para sa kanya. Yan lang masasabi ko sa kanya. We are working hard in your honor, sir. Dahil kung wala kami dito. So ito, tuloy ang aming pagsusumikap para yung Duterte brand of leadership, Duterte brand of service
Duterte brand of pakikikapwang tao ay aming itutuloy po, sir, kahit na wala ka dito. Tandaan po natin, pagpasok nyo lang po sa Lunes, pag sa inyong pagboto, tandaan nyo lang po si Tatay Digong na nagserbisyo po sa atin sa 6 na taon. Mas nakakalakad ba ang ating mga anak dyan na hindi nasasaktan at nababastos. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Nagsakripisyo po siya. Para naman sa isa sa mga kilalang political vlogger at SMNI anchor na si Banat Bay, kung nais ng publiko na maibalik ang pamumuno ng mga Duterte, dapat makinig ang mga ito sa payo ng mas nakakaalam sa takbo ng politika sa bansa, si dating Pangulong Duterte. Naniniwala si Banat Bay na may malalim na mensahe ang pakiusap ni Duterte sa pagboto sa 10 mga kandidato nito. Ako, Duterte lang. Bakit? Kasi pag binigyan mo pa ng tsansa yung iba, maghahabulan yan dun sa ilalim. At baka mawala pa po yung Duterte. Para sa akin po, ginagalang ko po ang sinasabi ng ating Vice President. Pero kung kahit itatanong nyo sa mga eksperto, ayan po diniscuss ko sa aking vlog, pag tayo ay nag-block voting, mas malakas yung 10 pag hindi na tayo bumoto ng iba pa. So para sa akin, Duterte lang. Ako naniniwala talaga na posible ang ating ninanais na pagbabago kung dito sa Duterte nating mga maihahalal sa Senado. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ng PDP Laban ang mainit na pagtanggap ng mga taga-Luzon sa kanilang grupo kahit hindi na personal nakasama ang dating Pangulo. Sobrang saya ng taong bayan. Libo-libong tao ang tumalo. Di man natin ini-expect na darating sila. Subalit sa kabila ng ulan, sila ay patuloy na pumunta rito upang makita lamang at matunghayan ang ating mga kandidato, lalo't higit ang atong Vice Presidente Inday Sara Duterte. Samantala, bagamat hindi rin personal na nakapunta sa senatorial candidate Pastor Apollo Siquiboloy. Wait lang, alam nyo itong speech ni Pastor dito, grabe, hiyawan ng buong tao dyan sa Port Bonifacio. Liwasan Bonifacio, grabe, tumayo ang balahibo namin dyan. Panorin nyo. Kibuloy, sa meeting di avance ng PDP Laban, iginiit naman ng partido na walang iwanan sa kanilang grupo. Lahat ikinakampanya at lahat sinusuportahan saan man sila magtungo. We are campaigning as a team. Kahit wala dito si Pastor Apollo Kibuloy, andito pa rin yung spirit niya kasama natin at isa yan sa nagpapalakas sa ating loob, no? Kasama natin si Pastor Apollo Kibuloy spiritually. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Kaya nga mga kababayan, kaya nga mas piliin ho natin na maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate dahil talagang alam nyo, yung sinasabi nga ni Pangulong Duterte na mas malakas kapag 10 senatorial lamang ang iboto nyo at eto nga yung 10 Duterte senatorial candidate, no. Alam nyo yung salita ni Pangulong Duterte na kalimutan nyo na ako pag hindi nyo hinalal lang 10 Duterte senatorial candidate. Alam nyo, sobrang lalim ho ng ibig sabihin nun. Medyo ngayon hindi pa natin mapagtanto pero balang araw at pag nakauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte talagang malalaman natin. Samantalang ito good news, no? Pastor Apollo Siquiboloy number 1 na po sa senatorial survey. Ito panoorin po natin. Number 1 si KOJC leader Pastor Apollo Siquiboloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight, habang pumangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senador Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Buong pagtitiyak ding sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi siya tumatakbo para sa pera at ambisyon, kundi para ayusin ang bansang Pilipinas. Si Margot Gonzales magbabalita.
Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy ang nanguna sa natulang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Mateo de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Bosita. Sa isang recorded message, sinabi ng leading senatorial candidate na si Pastor Apollo ang dahilan kung bakit dapat siyang iboto sa Mayo 12. Ayon sa butihing pastor, hindi siya tumatakbo upang magpayaman o magsulong ng personal na ambisyon, kundi upang magdala ng tunay na pagbabago at maglingkod sa bayan upang itaguyod ang isang bansang malaya mula sa korupsyon at tunay na maayos ang pamamahala. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Samantala patuloy ang malawakang kampanya. Hindi, alam nyo talagang si Pastor na ata ang magiging, alam nyo, talagang magiging historical ang magiging record nito ni Pastor Apollo C. Kibuloy pag siya ang naging senador, pag naging senador siya. Una-una yung pagiging hindi pala absent ng ibang senador dyan. Alam naman na natin kung sino-sino yan. Pangalawa, yung pagiging talagang solid na isang politiko o isang senador na wala talagang ambisyon sa pera ng taong bayan. Pangatlo, yung pagtulong, no? Yung pagtulong kasi una-una isipin niyo na lang kasi talaga maigi. Partida ngayon, panahon na to, naka-freeze ang account ng KOJC. Ni isang property walang nakapangalan kay Pastor. Pero bakit hanggang ngayon patuloy pa rin ang libreng edukasyon sa Davao? At hindi lang sa Davao, may mga lugar dito sa Pilipinas na si Pastor ang nagpapaaral sa mga kabataan. Yung tulong pinansyal, tulong pang kabuhayan, tulong pangtawid gutom ng mga kababayan natin, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yun kahit naka-freeze ang account ng KOJC. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung mawalan ng pagkain dito sa Pilipinas, sa loob ng 5 years, buhay pa rin po ang mga nandoon sa Kingdom of the Jesus Christ. Dahil nung pandemic nga, hindi nila talaga, sa totoo lang, hindi nila naramdaman yun. Hindi nila naramdaman. Sa halip na tumulong po ang kampo or ang KOJC or si Pastor Apollo C. Kibuloy, tumulong pa po yan sa mga kababayan natin na mga naapektuhan ng pandemya. At hindi lang sa pandemya, kahit na sa mga nababagyuhan. Ang ano lang kasi talaga, hindi katulad ng ibang politiko o ibang kandidato, si Pastor na ginagamit yung plataforma o ginagamit panghiko o pangkuha sa mga botante yung kanilang mga ginagawang tulong. Hindi kasi ganun si Pastor talaga sa totoo lang. Sa totoo nga lang, kung maayos naman talaga ang pamamalakad ng gobyerno ngayon, ay wala po sa bukabularyo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo bilang senador ng bansang Pilipinas. So ngayon palakpakan natin dahil number 1 si Pastor Apollo C. Kibuloy sa nangyaring survey po.
Alam nyo, excited na talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, daya na lang talaga ang magpapatalo sa 10 Duterte senatorial candidate. Ako na po. Tsaka ito, speaking of lugar na to, marami nagsasabi na wala pa daw 100. Tapos hindi na namin kailangan i-correct yan. Kasi una-una, yung nandyan po sa baba, yung kulay green na yan ay mga puno po yan. Punong-puno po ng tao yung mga puno na yan. Hinikot po namin yan. Kaya yung mga nagsasabing konti ang tao dyan, nek-nek nyo. Oo, nek-nek nyo. Kainin nyo tumbong nyo. Panya ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Atty. Israel Totorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si Pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya. Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo Kibuloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte. Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ng desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Lahat naman ay nasa control po ng Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are really very hopeful na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo Kibuloy. Saka ito pa yung, alam nyo yung kaso ni Pastor, hindi naman hanggang ngayon, hindi nila malabasan ng ebidensya. Yung mga witness, wala din. Yung mga hindi nila mailabas kung ano yung tunay na nangyari sa kanila. Pero mo, ni-rape ka 4 years, tapos bumalik ka pa ulit. Kalukuhan. Pero alam nyo, napakalaking, siguro, sa lahat na rin, alam nyo, kung maraming mga Pilipino na talaga na nabuksan ng isip mapatungkol kay Pastor. Talagang alam nyo, pag nakalaya to si Pastor, sobrang lalo't pag nanalo bilang senador pa rin si Pastor Apollo Kibuloy, sobrang talagang magdiriwang ang buong Pilipinas at talagang hindi magsisisi ang buong Pilipinas na maihalal itong tao na to. Dahil alam naman natin na talagang yung puso nito nandun lang sa pagtulong at nandun lang sa pagmamahal para sa ating bansa. Paalala lang po, isa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga lumaban, sa mga rebelde, sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. At talagang marami yung nagsasabi at testigo, nandiyan na si Senator Robin at Pangulong Duterte na isa si Pastor sa mga talagang lumaban para sa ating bayan. Kaya wag na ho nating palagpasin itong pagkakataon na to para maihalal si Pastor Apollo Kibuloy. Samantalang dito na nga tayo sa alas or natitirang alas or nag-iisang alas ebidensya ni Vice President Sara ay inilabas na. So eto po, panoorin po natin tong video na ito na malupit na banat ni Vice President Sara Duterte. Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno.
Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterten, sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng aniyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy umanong umiiwas si Marcos Jr. sa issue ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit hindi, no? Ang tindi, alam nyo, habang pinapanood namin si Vice President Sara Duterte dito, tumatayo ang balahibo namin. Talaga. Di, alam nyo, sobra-sobra na rin kasi talaga. Bilang kung tayo nga, nasaktan tayo, beto pa kaya anak to. Talagang sukdulan naman din kasi talaga kayo pa ni Marcos. Sobra yung pagiging hayop niya. Pero yung mga tao ang tumulong sa'yo pero sila pa yung una mong ginipit. Nasamantalang yung mga dilawan, yung mga makakaliwa halos ilang dekada nila kayong binaboy. Ilang dekada nila kayong wilalangya. Ilang dekada kayong pinamuka sa mga Pilipino na ang mga Marcos ay walang kwenta. Pero sila pa yung kinampihan mo at ang masama pa doon, parang pinapalabas mo na talagang totoo ang sinasabi ng mga dilawan na ang Marcos sinungaling at magnanakaw. At yun naman din ang nakikita namin ngayon. Kaya deserve to ni Marcos Jr. Higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal at mga tinaguriang makabayan
na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan aniyay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman, muling nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amounts of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and let us all save the Philippines. Para sa Diyos at grabe, palakpakan natin Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Kaya ngayon namin napagtatanto na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ibahin nyo si Sara. Grabe yan. Yan ang leader, diba? Anak ng teteng, mas may yagbuls pa si Vice President Sara Duterte kaysa kay Marcos. Tingnan mo si Marcos ngayon, nagtatago sa puppet niya na si Manang Clara. Manang Clara, tawag ni Atty. Salpanelo. Dito, alam nyo, nanggigigil na naman ng gusto si Marcos nito. Lalo na si Martin tsaka si Lisa. Ano po? Nagigil na naman ang mga hinayu. Mga hinayu pa. So mga banateros, anong makukomento nyo sa matapang na pahayag na paglabas ng talagang saloobin ni Vice President Sara Duterte at paghikayat niya sa inyo na iboto ang 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pahipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout dyan sa lahat ng OFW Hero Abroad sa mampanig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers at sa SMNI. At siyempre, huwag nyo pong kalimutan sa darating na halalan, Pastor Apollo C. Kibuloy at lahat ng Duterte senatorial candidate. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.